Okay, salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nandito pa ulit. Tayo na nag-aaral at mag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po ang lahat, pinagpapauna po sa inyo na tayo po ay huwag titigil sa pananalangin para sa ating pong bansa. We are facing ang tawag doon sa English ay uncertainty, yung walang katiyakan, walang kasiguro, yung dumarating ng mga araw in which kung tayo po ay nakikinig at nakikibalita sa mga development na nangyayari sa ating bansa ngayon, marami pong mga bagay na dapat na maituwid sa ating bansa. It so happened na ang mga Pilipino ay divided pa rin po hanggang ngayon. Meron pong mga tao na pumapanig pa rin sa hindi natin maintindihan kung ano mga ugali at ang sinasamantala ay ang kahinaan ng marami, lalo na po ng mga mahihirap. At ito'y bahagi ng kasaysayan na dumadaan sa bawat mga bansa, sa bawat lipunan. But still, in our country, tayo po'y dumaranas ngayon at hindi po lingid ang nangyayaring mga protesta na nangyayari. Maging doon po sa Indonesia ay nangyari na ito at ang sumunod noon ay ang Bangladesh. Tapos po ang Nepal na siyang pinakagrabe na nangyari. At nagbibiruan po ang mga netizens sa media at sinasabi nila, who's next? What next? Sapagkat ngayon, even in England po ay nagkaroon po ng mga lawakang protesta. Ang iba ay mga patungkol sa social at civil. But lately po kanina ay nabasa ko ang isang news na it is a spiritual awakening po doon at nag-rally ang maraming mga tao in million ang bilang. Hindi ko po alam kung gaano yun katotoo sapagkat alam na po natin ngayon ng media, madali pong gumawa ng mga fake news. But still, ang sinasabi ito doon ay ang awakening dahil po doon sa pagkakapatay kay Charlie Kirk. At ang marami sa buong mundo ay nagdadalang hati sapagkat sinikap na naman nila ng Diablo. Tandaan po natin, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and dominion, doon. So, kalawakan sa mga ere. They want to stop the gospel. Pero, since the beginning ng panahon ng ating Panginoon Kristo, even in the beginning sa patuloy na paglaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga apostol at kanilang mga disipulo, ay nagtuloy-tuloy po at hindi ito mapigil. Even kahit na po sa panahon ng persecution, ng pagpatay sa mga Kristiyano, hindi po ito natigil, lalo po itong lumalakas. Even the Bible, they try to burn sa mga lugar ng mga hindi kumikilala sa Diyos, but tuloy-tuloy pa rin po. The most selling book in the world today is the Bible. Yes. Hindi po nila talaga napipigil dahil yun po ay tuloy-tuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Marami pa po tayong magagawa before this coming days, lalo na po sa nalalapit na pagdating ng ating Jesucristo. There will be a great spiritual war between darkness and light, between sin and holiness, righteousness. At ang mga bagay na ito ay mangyayari sa ating mga panahon. Kaya po patuloy tayong manalangin, lalo na po para sa ating bansa, which is we are also facing uncertainty rin po dyan sa gulo, dyan sa may South China Sea at dyan sa may Taiwan.
So, patuloy po tayong manalangin. Huwag po tayong maging walang pakialam. Kailangan po tayong makialam sa lahat na nangyayari. Sapagkat hindi po tayo makikialam at wala tayong pakialam, hindi po natin alam kung ano ang ipapanalangin natin. So let's pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin, Ama, na sinasamba, pinupuri. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Patuloy ka namin, Panginoon, nilwalhati sa kabila ng aming mga kahinaan, mga agam-agam, mga panghihina ng mga katawan, kabuluhan ko minsan, Panginoon, ang kaisipan dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari. Dan doon pa rin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na umaantabay sa amin. Kapagat ang ipinangako mo sa amin, Ama, hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Ito po ay nakasulat sa Isaiah 41:10 and 13, even it was quoted in the book of Hebrew, at yun po'y pangako sa mga Kristiyano at naniniwala sa aming Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Kaya po, Ama, sa mga oras na ito, tinatas po namin ang mensahe, patuloy na itinataas sa iyo. Lalo na po sa isang mensahe ito, Panginoon, in which palagi natin narinig ito. We are quoting this verse most often, Lord God, na sinasabi namin. And yet, we cannot see the reality at ang depth ng pagkakasulat ng mga ito. Kaya po, ipaunawa mo sa amin, Ama, sa pamamagitan po ng iyong Banal na Espiritu. Upang ito'y aming may sa buhay, sa araw-araw, hindi lamang ito binabanggit ng aming mga labi, kundi ito ay aming isinasapuso at isinasabuhay. Kaya po, tulungan mo pong bawat isa na ito'y maunawaan. Hayaan mo ang Banal na Espiritu ay kumilos sa bawat individual na nanonood ngayon at manonood pa balang araw. We commit everything to you, Lord God, sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya na nakakatipon ngayon upang makinig. Hayaan mo pong yung Banal na Espiritu ay lumukob sa kanila. Yes. At mapagunawa namin mabuti, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin. Patuloy na ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan at pasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Amen. So, atin na pong buksan ng ating mga Biblia doon po sa Lucas 9:23. Ako rin po ay na-amaze sapagkat ang ating pong gagamitin ay Lucas 9:23, pero ito po iikot even in the Old Testament. Ano po? At sasabi ko po na kakatwa yung mensahe ngayon sapagkat ang ginamit natin ay Luke 9:23, pero titignan po natin ang hinihingi ng verse na ito sa ating mga buhay. Ano po? Okay, Luke 9:23, na ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po, ano? Ito po ay palagi nating narinig, kino-quote ng maraming mga pastors, mga preachers na tulad namin, but still, sometimes, nakakaligtaan po natin ang malalim na kahilingan ng ating Panginoon. Hindi po yung malalim na kahulugan, kundi yung malalim na kahilingan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kanyang sinabi, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, ayun. Okay? Doon po tayo magpapasimula. Ano? But, still, babasahin po natin yung up to 24 from verse 21. Tapos ay babasahin pa rin po natin yung 23 upang maunawaan natin ano ba yung kalagayan, ano ba yung sitwasyon, ano iba yung panahon, at kanino ipinararating ng ating Panginoon Kristo ang kanyang sinabing yun sa Luke 9:23. Sa verse 21, sinabi niya, pinagtagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag mo nang sasabihin
ito kanino man. Yung pong sinasabi niya na yung pong siya po ipagkakanulo, ipapako sa krus, ano po, parusahan, pero sa ikatlong araw siya po ay muling mabubuhay. Ano po? Sabi, yun po yung nakasulat sa ating babasahin. Pinagtagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin kanino man ang sinabi niya sa kanila. Ang anak ng tao ay dapat magbata, ano po, ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Okay, kaya po binasa ko po yun upang nagkaroon po tayo ng mas malawak na pangunawa dito sa ating binasang verse na Luke 9:23. Pero ganun pa man, ang ating pong tema na pag-uusapan dito ay ganito sa Ingles. Courage, ano po? Tama po ba yung ano? Courage is a must. Ano? M-U-S-T. Kailangan ang tapang. Kailangan ng tapang. Okay. Ito po ay isang kasaysayan na natin pong babasahin sa Lumang Tipan. Nang mamatay po si Moses, ang pumalit po sa kanya ay si Joshua. Ano po? At ang isa sa mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos mismo sa kanya, dahil siya po ang pumalit. Kasi po si Joshua ay kanang kamay ni Moses. Kaya po nalipat sa kanya ang ang pasanin ng leadership. Ito po ay nakasulat sa verse 1 to 9. Chapter 1, verse 1 to 9. Babasahin po natin bago po tayo magtuloy-tuloy dito. Kung tayo po ay magtatagal, magtiyaga po tayo sapagkat napakahalaga po nito sa atin bilang mananampalataya. Pagkamatay ni Moses, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at dating kanang kamay ni Moses, patay na Josue 1, mula talatang 1 hanggang 9 itong binabasa natin. Patay na ang lingkod kong si Moses. Pahandayin mo ang buong Israel at tumawid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupaing ipagkakaloob ko sa inyo. Patungo sa lupaing ipagkakaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moses, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaabot. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ang bundok ng Lebanon. Sa timog ang ilang, sa silangan ang malaking ilog Euphrates. Napakalawak pala ng kanilang ng binigay ng Diyos sa bansang Israel noon, pero ngayon malayo na po sila sa ilog Euphrates. At sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat ng Mediterranean. Hanggang sa dagat ng Mediterranean. Hindi ka matatalino naman, sabi po dito ng Diyos kay Joshua, hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moses, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Verse 6, ito po yung bilin ng Diyos kay Joshua. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sabi niya, magpakatatag ka at lakasan ang iyong loob.
Doon po sa Ingles ay ganito ang sinasabi, be determined and confident. Ano po? Be determined and confident, the leaders of these people as they occupy this land which I promised to ancestor. Doon po sa King James Version, hindi ko na po nadala yung aking King James Version. Ang sabi niya, be strong and have courage. Ang sabi po, kaya po yung ating tema ay courage is a must. Ano? Kailangan ang pagiging matatag at malakas. Ngunit dapat kang magpakatatag. Sabi ng Diyos kay Joshua sa verse 7, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag mong susuwayin ang anumang ipinagtagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. So kung titingnan po natin ito, parang i-apply na rin natin sa ating sarili yung sinabi niya na sundin mo ang mabuti ang kautusan ibinigay sa iyo ni Moses. Huwag mong susuwayin ang anumang ipinagtagubilin doon. Huwag mong susuwayin ang anumang pinagtagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat na mong gagawin. So, andun po yung pangako. Kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, ang sabi, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat na yon. Daily meditation and reflection ang inihingi ng Diyos kay Joshua. Dilidilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. So nakikita po natin, devotion, reflection, meditation. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta. Ako'y sasayo saan ka man pumunta. So, sikapin po natin i-apply yun sa ating mga buhay na yan. Yung mga salitang yan. Dahil mamaya po, babasahin ko uli yun, i-quote ko uli itong ating binasa dito sa ating pansamantalang pagtatapos. Courage is a must. Kaya nga po ang bilin ng Panginoon Diyos kay Joshua, magpakatapang ka at magpakatatag. Be strong and courageous, ang sabi po sa Ingles. So, sa ating binasa kanina, napakahalaga po ng salitang yon na magpakatapang kayo at magpakatatag. Have courage. Dahil po sa ating binasa na ito kanina, sa ating pinaka-main text, ang paanyaya po ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng nakikinig sa Kanya, hindi lamang po mga apostol, kundi yung mga disipulo at lahat ng mga tao na nakikinig sa Kanya na nasa Kanyang paligid. Kung ibig ninuman na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa Kanyang sarili. Yes. Hindi po pwedeng magawa natin na limutin natin o talikuran ang ating dating buhay unless meron tayong tapang na gawin yun. Courage to deny ourselves. Lakas ng loob, tapang, upang kalimutan ang ating mga sarili. Ito yung unang hakbang. Ito yung unang hakbang
sa pag-step in po natin sa panawagan ng ating Panginoon. Napakadali po ang magdesisyon sa pagtanggap kay Kristo. Napakadali. Kaya nga po yung mga sinasabi ng mga ibang mangangaral, mananawagan ang pastor o ministro o evangelista sa lahat ng mga tao na lumapit doon sa stage na kung nasaan yung nangangaral upang ang mga tao ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Napakarami pong tumatanggap. Ako noong nasa Christian Alliance po ako, isa sa mga pinagtatakhan ng misyonero noon na si Ma'am Doris, babae po siya. Ang isa sa pinagtatakhan niya at yun ay kanyang sinabi sa aming pastor nung na kami po nasa CMI na, kay Pastor Jess Candelaria. Hindi ko alam na tumawag po pala ang misyonerong ito kay Pastor Jess at kanyang ipinagtagubilin ako sa kanya. Ang sabi niya, nagtataka lang ako kung bakit every altar call tumatayo si Mr. Prin at lumalapit sa harapan. Sapagkat ang pagtanggap po sa ating Panginoon Kristo ay minsanan lang na desisyon. Hindi pa ulit-ulit. Maaaring in confession sa ating pangungumpisal sa Diyos ng ating mga kasalanan, yes, kailangan natin itong sinasabi sa Kanya. Sometimes, meron tayong maaalala na nagawa nating kasalanan nung tayo pa nasa kabataan pa. At pinapaalala ng Banal na Espiritu ang mga kasalanan na yan upang hihingi natin ng tawad. Kailangan po talaga yon. Pero yung paulit-ulit kang lumalapit sa harapan tuwing merong mananawagan ng pagtanggap, lumalapit ka. Merong bagong evangelista na dumating sa church, nawagan ng pagtanggap, lalapit ka na naman. Yung iba nga, ina-assist pa ng mga deacons yung mga tao na para bagang itinutulak upang lumapit. But this thing is not by force. It is a personal decision natin na ginagawa. So ang dami po talagang tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo in which hindi po tumatagal. Yung po isang ilustrasyon na binigay na ng ating Panginoon Jesucristo doon sa parable of the sower. Kung matatandaan po ninyo, napakaraming tumanggap. Pero ang iba ay nasa daanan. At pag maraming mga taong dumarating, tumubo na nga yung binhi, pero sa bawat mga dumadaan ay hinahampas, binubunot yung mga binhi na natanim sa tabi ng daan because they are exposed to the world. Sila'y lantad sa sanlibutan. Ang iba po, nandoon sa mga batuhan. At dahil puro bato yung lugar, tumubo nga sila at nagugat, pero hindi sila nagtagal dahil sila'y nadaday ng kawalan ng tubig at ng mga fertilizer ng lupa. Kaya sila'y namamatay din. Yung iba naman ay napunta sa mga patay na lupa. Oo nga, sila po'y tumubo, pero dahil ang daming mga dayami na nandun sa paligid, nadadaig sila ng takbo ng sanlibutan. At mayroon namang mga buto na mga binhi na napunta sa mabuting lupa. Lumaki, nagkaumuhay, at napakinabangan ng mga tao. But ilan yung binanggit ng ating Panginoon na hindi naging kapakinabang sa kanila yung salita ng Diyos? Mas marami. Ano po? So, napakadali po ang pagtanggap sa ating Panginoon sa ngayon na ginagawa ng maraming mga tao. Tumanggap ka sa Panginoong Kristo, yes. But to deny ourselves.
ourselves, our old nature, to deny our dream in life, na tayo po ay maging famous, yun ang nga pangarap natin, tayo'y yumaman, mag-asawa, magkaroon ng pamilya. All of these things shall be denied for Christ, for God. But do we have the courage to do it? Kailangan po kasi ang tapang dyan, a solid decision na talagang once na nag-step in ka sa Panginoon, it means you have the courage to do His will. Kaya po kailangan talaga yung courage na yan ay pinagtugubilin ng Diyos kay Joshua. Nakaka-amaze po kung titignan nyo, basahin po ninyo ang kasaysayan ni Joshua. Napakalaki ng kanyang nagawa para sa Panginoon, sapagkat siya sumunod sa tagubilin na ibinigay ng Diyos kay Moses at sa kanya. So courage to deny ourselves, yon ang unang hakbang. Courage to deny ourselves, our dream. Meron ba tayong kakayahan ng lakas ng loob, ng tapang, na talikuran ang sanlibutan? Siguro, alam na ninyo ang mga nangyari sa Estados Unidos, yung pagkakapas lang kay Charles. Ano po yung isa sa kanyang mga quote na sinasabi? Na favorite niyang quote na sinasabi niya palagi? Courage and hope. Ano po? Faith in God. So marami pong alingas-ngas na mga negatibo na sinasabi ng mga iba. Even some people are professional, even some people are ministers also. At binabasa ko pong lahat yun. At tinitimbang ko lahat ng kanilang sinasabi. Hindi ako nagpapadala sa mga negatibo. Hindi ako nagpapadala masyado sa mga positibo. Tinitignan ko lahat yung mga sinasabi nila. At nakikita ko doon, there is only one thing na dapat nating tayuan. Ano man ang mangyari. To stand firm for truth. In truth. No matter what. Sabi nga po palagi kung kinukot yung salitang ito, speak the truth, even it will cost your own life. Yun po ang nangyari kay Charlie. Hindi lamang po sa kanya. Marami pa po. Si Martin Luther King Jr. Marami. Si Jose Rizal na lang in the secular world. Marami. But still in all of this, meron silang tapang na humarap sa kamatayan dahil alam nila. Tulad ng isang sundalo, kapag ka pumunta na yan sa giyera, they know na hindi na sila makakabalik ng buhay sa kanilang pamilya. But they have to go. Dahil yun ang tungkulin nila. For by life or by death, they have to obey. Kung ang mga sundalong yan ay nagagawa nila, yung mga bagay na yan, hindi kaya lalo tayo mga Kristiyano? People will hate you because of Jesus. Because of truth. Yan po ang nangyayari sa kasalukuyan, kahit sa mga nakaraan. Sa lahat ng mga tao na nauna sa ating mga Kristiyano, even to the apostles, lahat sila ay nag-suffer ng martyrdom because of the gospel and because of their obedience sa ating Panginoong Jesucristo. At they did not fear death.
Dahil alam nila, kapag pinikit na ang kanilang mga mata, lilipat na sila sa talagang buhay na walang hanggan na nasa piling ng Diyos. So they don't fear death. Maging sa ating Panginoon nang siya nanalangin po doon sa garden ng Gethsemane, siya ba'y nag-iisa doon? Alam niyo kung minsan, ang kinatatakutan natin yung loneliness. Not loneliness, but loneliness. Yung kasing loneliness na yan, kung minsan ay napapaukol lang sa mga bagay-bagay na wala tayo. Material, relasyon. Malungkot ka sapagkat wala sa iyo yung mga yon. But a loneliness, iba po yan. You can use a loneliness for positive. Ano po? For positive. Si Jesus ang siya po'y nag-iisa doon sa garden ng Gethsemane. Sa palagay po ba ninyo nag-iisa siya doon? Hindi. Merong mga anghel at anghel na nagko-comfort sa kanya. He knows na ang kanyang haharapin ay kamatayan, kaparusahan, mahabdi, masakit. Kaya nga po sabi niya, Ama, kung pwede, kung maaari alisin mo ang kupitang ito ng paghihirap sa aking harapan. But the angel said to him, marahil, have courage. Have courage. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, Ama, huwag ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang sa iyo. Hindi siya nag-iisa. Nandun ang Ama, nakatingin sa kanya. Nandun ang kanyang manghel, maantabay sa kanya. Sa kabila ng nararanasan niyang mga sakit, pagpaparusa na kanyang haharapin, pagkamatay sa krus, yun nga po nasabi pa rin niya na, Ama, ang kalooban mo ang mangyari. Huwag ang sa akin. Sinabi na ba natin yun sa Panginoon nang tayo humakbang ng pagsunod sa Kanya? Maari noon, hindi natin naalala, but this time, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung hindi natin yung nagawa nung unang panahon na pagtanggap natin, it's time to rededicate ourselves to God. At sabihin natin sa Kanya, Lord, ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay, huwag ang sa akin. Nakita po natin na doon sa Joshua 1:9, yung pong kanina, babasahin ko ulit, tapos babasahin ko pa rin po ulit. Alalahanin mong lagi itong aking tagubiling, magpakatatag at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pupunta. Alam ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang aharapin ay ang krus ng kamatayan. Alam niya. Ano ba ang kasunod ng pagsunod? To follow Christ. Naisip na po ba natin yun? Ano ba ang kasunod ng pagsunod sa ating Panginoon Kristo? The cross. Automatically po yun, pagka tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, God will lay the cross on our shoulder. Maaaring sigurong hindi katulad ng krus ng ating Panginoon Kristo. Kuminsan pa nga, mas grabe. Si San Bartolome, na alam natin na isa sa mga apostol, ang kanyang rebulto na ginawa ay may hawak na taba.
Nakasuot siya ng damit na kulay dilaw at berde at mayroong hawak na taba. But in reality, si San Bartolome ay binalatan ng buhay. From head to toe. Binalatan po siya ng buhay. Kaya po sa isang rebulto na ginawa ng isang skulptor, ito'y nakita ko po na isang rebulto ni San Bartolome na talagang yung nakalitaw na lang sa kanyang katawan ay mga muscles, mga ugat. Wala yung kanyang balat mula sa ulo hanggang sa paa. Ganon namatay si San Bartolome. Sapagkat ang pagkatawag ng ating Panginoon Kristo ay hindi upang tayo'y magpiesta, magpakasaya, magpakalayaw sa sanlibutan ito. No! Even yung calling po ng pagiging pastor ng isang ministro, hindi po tinawag ang mga yan upang magpakayaman. Meron nga po nag-post ng isang post sa FB at siya po ay nagsabi na sometimes so many pastors ngayon na napaka-arrogante nila at pinagmamalaki pa ang kanilang mga titulo bilang pastor. But the pastors is a title and responsibility and an accountability. Hindi po yan isang posisyon na pwede kang magmataas. Kaya hindi po ako makatiis na hindi nag-comment doon sa pinost na yon. Ang dami po kasi nagko-comment. Then ako po nag-comment. Ang sabi ko sa English, pag-aralan ninyo ang buhay ng ating Panginoon Kristo na siyang dakilang pastol. Bago natin tanggapin ang titulo ng pagiging pastor o ng pastol, a shepherd. Jesus is the great shepherd. Ano ang ginawa ng ating Panginoon Kristo as a great shepherd? He laid down His life for the flock of God. Kung ginawa yan ng ating Panginoon Kristo, magagawa mo ba? Sabi ko sa aking comment. At nandami pong nag-like doon, hindi po ako nagmayayabang, nagmapalaki. No. Because at least alam ko, parang sumasang-ayon. Na talaga ang pagiging pastor, hindi po yan isang titulo. It is not a position, it is not a title. It is a responsibility and accountability. Ako ba kaya ayaw ko magpatawag ng pastor sapagkat alam ko kung ano. Ang bigat niyaan. Ang bigat ng titulong yan. At someday kung pagdating natin sa pagdating ng Panginoon, He will ask, ano ba ang ginawa mo sa titulong yan na binigay ko sa iyo? Nilabdas mo yung mga flocks ng Panginoon, manipulate mo sila. Or you nurse them. Inalagaan mo sila, inaruga mo sila. Na kung minsan umihigit pa ang kawan ng Panginoon kaysa sa sarili mong pamilya. So, ang kasunod ng pagtanggap sa ating Panginoon, nang sinabi niya, if any man will come after me, let him deny himself. Then, kasunod doon, carry his cross daily. Daily. Sabi nga po ng isang Kristiyano din, sasabihin ko ulit ito. Alam niya yung mamatay ka para sa Panginoon dahil sa Kanya at dahil sa Ebanghelyo. Pupugutan ka na ng ulo, papatayin ka. That's a privilege. And they are so blessed sapagkat sila ay binigyan ng pagkakataon ng ganoon.
But we, na tayong nabubuhay pa ngayon, kung titignan natin, napakahirap. To deny yourself, to carry your cross daily. Araw-araw, pinapatay natin ang ating sarili, pinapasan natin ang krus. Samantalang yung mga tao na yun ay binigyan na ng kapahingaan ng Panginoon, samantalang tayo ay nakikipaglaban pa rin sa ating mga sarili, sa sanlibutan. But we know all these things ay merong kabayaran, a reward from God. Maging matyaga lang tayo at magpakatapang at magpakatatag habang tayo lumalakad sa buhay na ito. Nataglay natin ang krus na inilagay ng Diyos sa ating balikat. Maybe your own family, your husband, some people, your own pastor, kung minsan, ay pinapatong ng Diyos sa ating balikat as a cross to carry these people unto Golgotha. Ang buhay Kristiyano ay hindi tinawag upang magsaya, magpiesta, mag-mall na palagi, magpiesta araw-araw. Kaunting pagkakataon lang, selebrasyon. And yet, nakakalimutan natin, we are called to spread the gospel, to help the people who are in needs, especially yung nasa loob ng iglesia, mga kapatiran. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon Kristo mismo nagsabi sa kanya. Basahin natin sa Mateo. Mateo 5:11 hanggang 12. Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag na Beatitude sa chapter 5 ng Matthew. Ito po babasahin natin sa verse 11. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Wow! Blessed ka pala kapag ginagawan ka ng ganon dahil sa ating Panginoon Kristo. They are mocking you. Pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sana nga po. Sana nga po. Ang ating buhay ay walang kasinungalingan. Upang kahit pagbintangan tayo ng kasinungalingan, tayo ay matatag pa rin nakatayo. Matapang tayo maharap sa kanilang mga pagbabanta at pagbibigay ng maling pagkakilala sa atin. Mapalad kayo, sabi na, you are blessed. Doon po sa English, sabi niya, happy are you when people insult you and persecute you. Tell all kind of evil lies against you because you are my follower. Sa verse 12, magdiwang kayo at magalak. Praise God, sapagkat ako'y dumaranas ng ganitong paghamak at paggalipusta dahil sa aking Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi niya, rejoice in the Lord always. The joy of the Lord is my strength because we know who He is. Alam natin kung sino siya. He is the I am that I am. He is Yahweh the Lord. Magdiwang kayo at magalak. Pero kung minsan, lalaban tapat eh. Kaya po yung isang poster na pinost sa Facebook, natawa ako. Hinawakan sa ulo ni Jesus yung Kristiyanong ebanghelista at hinila niya palayo. Kasi yung kausap nitong ebanghelista na ito, nitong Kristiyano na ito, ay isang gusgusit na nakikipag-argumento sa kanya, nakikipag-debate. At ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang caption na sinulat ng gumawa ng cartoons, wala ako sinabi sa iyo makipag-debate ka. Ang sinabi ko sa iyo, ipahayag mo ang salita ng Diyos.
Amen. Medyo nakakatawa siya, but it's true. So many Christians ngayon are doing debate and discussion na umahantong kung minsan sa pagkahiwa-hiwalay. Nagalit. Pero sabi nga po, even yung nangyari kay Charlie, sabi nga po pwede ka naman mag-disagree sa panuntunan at prinsipyo ng isang tao na hindi ka magtatanim ng galit sa kanya. Because they have the rights. Though they are, sa ating pananaw, sila'y mali, but hindi tayo kailangan magalit sa kanila o magipag-away o patayin mo yung tao na nagdi-disagree sa iyo. You have to win them by love. By love. Amen. By our life. Sa pamamagitan ng ating buhay. Ganun lang natin sila makukumbinsi na maniwala sa Panginoon. So, sa ngayon, papalat ang mga ang tawag kanina, binasa natin. Pagdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Lahat ng mga propeta ng Diyos ay pinagpapatay. Maliban lang po kito, Elijah, na kinuha siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang karwaheng apoy, inalis na siya sa libutan ito. But most prophets ay pinatay. Si Isaiah, ipinasok sa isang trosong walang laman sa loob at pagkatapos ay hinati ng pahati ang kanyang katawan habang nasa loob ng troso. God gave them the courage and the strength to face death. Kung sa akala natin, hindi yun gagawin ng ating Panginoon sa huling panahon na ito, then search ourselves. The most painful death during the Roman Empire or Roman era is death on the cross, on the tree. Yung ginawa sa ating Panginoon Kristo. Panahon na yon. Kumbaga sa ngayon para siyang silya electrica. Para siyang gas chamber. But the cross, hindi lamang po ganun. The cross symbolized death, shame, death and shame ang nangyari sa ating Panginoon. Siya po ay pinagbintangan bilang isang magnanakaw, isang rebelyo, isang kriminal. Marahil yung pagnanakaw na sinasabi nila, yung inaagawan niya ng kalwalatian ng imperyo ng Roma. But the Lord said, my kingdom is not here in this world. Sabi niya. But the cross, sa panahon natin ngayon, but the cross is not about literally death, but death itself. Maaaring hindi literal na kamatayan ng ating katawan, kundi ang kamatayan ng ating mga sarili, ng ating lumang pagkatao. That's the cross. Now, ang pagdagat natin kay Jesus, ng ating Panginoon, ang krus na kanyang pinasal, na siyang krus na ating pinapasan ngayon. Kaya nga sabi ni Paul, that I may know Him, that the power of His resurrection, na ako'y yung makaranas din ng kanyang paghihirap. Oo, hanggang sa kamatayan. Baka sakaling ako man ay muling bubuhay ng sabi niya. Sipin niyo, Apostol Paul, sasabihin niya, baka sakali.
Pero alam natin, walang baka sakali sa pagsunod sa ating Panginoon. We know that our life in God is certain. Death in self means life in Christ. Yung pong katulad ng aklat noon na my body, His life. My body, but His life. Death in self means life in Christ. And life in Christ is glory in the end. Glory in the end. Yes. Yung po nakasulat doon sa Pilipos 2:5 hanggang 11, di ba? Ito ay palagi nating binabanggit. Kung babasahin po ninyo yan, let this mind be in you, sabi po doon sa unang talata, doon sa verse 5, Philippians chapter 2, let this mind be in you, sa ibang translation, let the attitude of Christ be also your attitude. Let the character of Christ be also your character. Yan po ang sinasabi ng let this mind be in you, is also in Christ. Christ-likeness. Christ-likeness, yun po ang sinasabi. Ano po yung nakasulat doon kung isusuma natin yung Philippians chapter 2 verse 5 to 11? Humility ang ginawa ng ating Panginoon. Though you know that He is God, anointed one, and the Son of God, pero inubad niya yun. Inubad niya yun. Self-denial, death on the cross, then glory. God gave a name above all names sa ating Panginoong Jesucristo. Because of His courage, kanilang tapang na sumunod sa Panginoon kahit alam niyang kamatayan ang kanyang haharapin. Ano po ang mangyayari sa mga ayaw humarap at pumasan ng krus? They cannot enter the kingdom of God. They cannot. Meron pa ba tayong prueba doon? Meron bang prueba ang Panginoon doon? Let's read. Revelation chapter 21, pahayag 21. Verse 8. Sabi dito, so babasahin po ninyo yan sa caption nyo, bagong langit at ang bagong lupa sa chapter 21 ng pahayag o Revelation sa Ingles. Ang sabi po dito sa verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, yellow, coward, sa Ingles. Malagim ang kakasapitan ng mga duwag na ayaw humarap sa kanilang krus, na ayaw i-deny ang kanilang mga sarili. They don't have the courage, kaya sila po'y mga duwag. Subalit, malagim ang kakasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Yung pong physical death, yun po ang munang kamatayan. Kapag tumigil na po yung ating paghinga, that is the physical death. That is the first death ating maranasan bilang tao. But the second death is eternal damnation away from God. Eternal damnation away from God sa araw ng great white judgment sa harapan ng Diyos. Ito ang mangyayari sa mga ayaw na mag-step in sa panawagan ni Jesucristo. Yung ayaw mamatay sa sarili, ay bubulid doon sa naglalagablab na asupin na yun, na yung pangalawang kamatayan.
Ang sabi ng Panginoon, doon sa kasunod ng ating main text na yan, Lucas 9:23, ang sabi niya, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Iba-iba po yung mga cross natin. Hindi po tayo pare-pareho. Hindi po tayo pare-pareho. Bigla pong pumasok ito sa aking kaisipan ngayon na I know, pinaalala ito ng Panginoon sa akin. Ang sabi ng iba, I'm carrying the cross every day. Kaya nga nakasabit dyan sa leeg ko eh. Yung iba ginagawa pang hikaw, yung cross. Ganun ba yung tinutukoy ng ating Panginoon? Sinasabit nila sa tenga, but they could not hear the message of the cross. Sinasabit nila sa kanilang mga dibdib, bragging that I am a Christian. But the question is, do you know that message na sinasabit mo sa iyong dibdib? That cross means death para sa iyong sarili. Pero kung minsan suot mo pa yung cross na yan, pupunta ka sa gawain ng sanlibutan. Nakakalungkot, but this is reality. Hindi yung cross na yun na sinasabit natin sa ating mga dibdib. Ibig sabihin ng ating Panginoon. Our daily life, denying ourselves, dying to self daily. To carry it daily. Kahit yung mga taong nagmumusig sa atin, kahit yung mga taong nananakit sa atin, we have to carry them. Like our Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi nila makikita yung mga bagay na yun sa atin, tayo lumalaban sa kanila, nakikipagdebate sa kanila, nakakapag-argumento sa kanila, we cannot win them. We cannot win them by means of debate. We have to win them through our life. Amen. Our life in Christ. Yes. Our life in Christ. Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. What are those things na dapat nating sundan at sundin sa ating Panginoon sa Kristo? This is written in the epistles of Philippians chapter 2:5-11. Sumunod kayo sa akin. Humility. That's my character. Obedience. Sacrifice. Losing our old self. Kapag nagawa natin yon, it means life and glory in God. Life and glory in God. And as a conclusion, babalikan po natin yung kanina, yung sa kay Joshua. Napakaganda po talaga nito kasi sinabi ng Diyos kay Joshua. Sa amping pong pansamantalang pagtatapos. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, chapter 1, verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Even in the face of death, fear not. Fear not. At huwag kayong magwawala ng pag-asa. That hope and courage. Yes. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta. Amen. That's the promise of God.
Yes, Lord. The promise of God in Isaiah 41:10 and 13. Fear not, for I am thy God. Be not dismayed, for I will uphold thee in the right hand of my righteousness. Habang ikaw ay naglalakad sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman, let your light shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven, which is in heaven. But the most things na aking kinagagalak dito, yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan kahit saan ka man umarawan. Amen. Now, the question now is, where is our destination? Sasabihin ng maraming heaven, may maraming gold, masasarap na pagkain ng mga prutas. No. John chapter 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to heaven, no, to the Father, except through me. So our destination is the Father. Amen. Ikalawa po yung kanyang kingdom. If Christ Jesus is our salvation and our captain, our destination is certain. Amen. Our destination is certain. Tsaka ang ating patutunguhan. Yes, Tayo pong lahat ay yung bukod na. Lord Jesus. Salamat po, dakilang Ama, na minsan pa ikaw ay nangusap sa amin at paalala. Lalong nagbibigay ng lakas ng loob sa amin upang kami sumulong. At sila na nagpapatumpik-tumpik, very reluctant sa pagsunod sa iyo, we pray, deal with them, O God. Deal with them, lalo na po sa mga hinirang mo at tinawag mo na hindi nila mabitaw-bitawan ng sanlibutan. I pray, Father God, even in the parts of our family, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga manugang, in our extended family, even sa aming mga pamangkin, mga bayaw, mga kapatid, we pray for this, O God. Palayain mo sila, Panginoon, sa takot na bitawan ng sanlibutan ito. Yes. Kundi bigyan mo sila ng tapang at lakas na loob upang sila at kami ay sumulong patungo sa iyo. Ano man ang mangyari sa sanlibutan ito, alam namin na hindi mo kami bibitawan, ni iiwan man. At ikaw ay aantabay sa amin, sa aming patutunguhan. And we know what is that? Hindi isang lugar, kundi ikaw, Ama. Ikaw, na aming Diyos, na aming Ama. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita ngayon. We continue praying, Lord God, let your love flow, let your love flow, let your love flow sa bawat individual na nakinig at makikinig pa sa mga sumusunod na araw. Sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan na nakakatipon-tipon upang pakinggan ang iyong mga salita. Let your Holy Spirit move mightily in their life, in their family, in our family, O God. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong banal na pagantabay sa amin, sa iyong pagpapaliwanag ng lahat ng ito sa amin. Yung pagpapaalala mo sa amin kung ano yung mga dapat namin pang sabihin. Salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng ito. Salamat po, patuloy ang iyong pagpapala at yung pag-ibig ng siya manatili sa bawat isa, sa bawat sambahayan. Ang biyaya ng aming Paskristo siyang patuloy na gumawa sa amin upang magawa namin ang kalooban ng Ama. At ang pagkikisa at pagantabay ng Banal na Espiritu ay sumaamin hanggang kamtan namin ang katuparan ng kalooban ng Diyos sa bawat isa sa amin sa Iglesia. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo po na binibigay lahat ng karangalan, kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo.
Amen. And amen. Amen. God bless you and keeps you. Amen.